Kamusta mga idol? Samahan ninyo ulit ako na ipagpatuloy ang kwento ng ating bida na si Yosong. Sa nakaraan video ay dumating na ang araw ng escorting trial ng mga main disipolo ng Chonbong Academy, kung saan ay nahati ito sa tatlong grupo, habang papunta sa Mount Wasek ay patuloy na pinag-iinitan ng ating bida ng mupong leader na halos maubusan na ito ng puntos, subalit sa nagdaan na araw ay nagbago ang pakikitungo nito sa ating bida dahil sa mga pinakita nitong kakayahan at determinasyon. Nakita din natin na may kumausap sa ating bida na misteryosong lalaki na gumagamit na telepathy at sinabihan siya nito na gamitin ang firecracker na binigay niya para agaran sila marespondihan ng mga military. Sa pagpapatuloy, ang Mount Yo ay isang lugar kung saan natagpuan ang libingan ni Emperor Jinshi. Dahil sa katanyagan nito, sumiklab ang madugong digmaan sa pagitan ng mga tao ng Miriam dahil sa mahalagang kapalaran ng libingan. Habang ang mga ilog ay namumula sa dugo at ang mga katawan ay nakatambak sa mga bundok. Isang mandirigma na kilala bilang espiritu ng digmaan ang lumitaw upang wakasan ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghahati sa libangan at bundok sa dalawa. Nagdududa na napapasabi si Gihon na napaka-imposible naman na may taong kaya hatiin ang bundok sa gitna. Nagagalit ang lalaki sa mga pinagsasabi ni Gihon na parang sinasabi na gumagawa lang siya ng kwentong barbero, sinabi niya na ang kwento na yon ay isang alamat. Mapangutya pa na sabi ni Gihon na baka ang mandirigma na yon ay kumain din ng mga luto ni Yosong, na sinang-ayon na naman ng lalaki dahil masarap ang luto ng ating bida. Masaya na sinasabi ng lalaki na palagi ni Yosong pinagluluto sila ng pampasiglang pagkain, umaasa ulit siya para sa mga luto ni Yosong mamayang gabi. Agad naman tinanggap ni Yosong ang mungkahi ng lalaki, sa isip-isip niya ay kaya mas ginusto niya magluto ng pagkain para sa lahat ay dahil ito sa paghahanda para sa pagsugod ng mga bandido, dahil ang niluluto niyang sinabawang rabbit ay nakakadagdag ng stats nila. Nang dahil sa mga narinig niyang kwento kanina ay pumasok sa isip niya ang mga nangyari noon 30 years from now kung saan may isang halimaw ang nagpakita, pinalipad siya gamit ang isang teknik ni Chonma sa pagpapalipad habang ang isang atake ng kamay naman ni Chonma ay binura ang isang bundok at habang ginamit ni Chonma ang atake ng tatlong espada ay nabalutan ng kadiliman ang langit habang nahatin sa dalawa ang mga karagatan, kaya ang tawag sa kanya ay ang Celestial Demon. Sa campsite malapit sa Mount Yo, inakbayan ni Giho si Yosong at sinasabihan niya ito na kung pwede siya magluto ng rabbit stew ngayong araw. Tugon ni Yosong na sabihin niya yan pagkatapos niya magdala ng rabbit sa kanya, napangiti si Giho at sinasabing magdadala siya ng rabbit ngayon, pahabol niya pa na ang mga tawag sa mga sinungaling ay isang talunan. Sinasabihan ni Giho na maghintay lang si Yosong dahil magdadala agad siya ng rabbit ngayon, narinig ni Mupong leader ito at sinabihan si Yosong kung pwede din ba siya gawa ng rabbit stew, pumayag naman ang ating bida sa mungkahi ni Mupong leader. Habang papaalis ay sinabihan ni Mupong leader si Giho na kapag nagdala siya ng tatlong rabbit ay bibigyan niya ito ng plus 5 points. Habang naghahanap ng sangkap sa pagluto si Yosong ay may nakita siyang mga kabute, makikita din natin na nasa likod niya si Soso. Nilapit ni Yosong ang mga kabote at idinagdag niya itong sangkap sa lulutuin niya. Tinawag ni Soso si Yosong bilang Mr. Dan, na kinagulat naman ni Soso ang pagtawag sa kanya ang Mr. at nagtanong bakit tinatawag siya ng ganon. Tinanong ni Soso kung ano na lang ang itatawag niya sa kanya, na sinagot naman ni Yosong na tawagin siya tulad ng dating tawag niya na Yosong Dan, o kaya Yosong lang. Sinabi naman ni Soso na kung paano pag-ayaw niya na ganon ang itawag sa kanya, di na lang maintindihan ng ating bida ang mga pinagsasabi ngayon ni Soso at bakit gusto nito na tawagin siya ng magalang, mapang-asar naman na pahabol ni Yosong na kung mas okay ay tawagin na lang siyang pogi kung gugustuhan ni Soso. Nagbago naman agad ang aura ni Soso at sinasabihan niya si Yosong na kung gusto mo ba mabugbog ngayon, na kinatakot naman ni Yosong ang nakikita niya. Biglang bumuhos ang ulan, sinasabihan sila na mag-impake ng mga gamit. Habang nagtago sa ilalim ng puno ang dalawa para di maulanan ay napapasabi na lang si Soso na baka maging mahirap ang mga dadaanan nila dahil sa pagbuhos ng ulan. Napatingin si Yosong nang may pagtataka sa kinikilos ni Soso ngayon at sinabi niya na siguro ay ayaw ni Soso pumunta sa Mount Wa, sinagot naman siya ni Soso na kung alam na ba daw ni Yosong ang dahilan. Sinabi naman ni Yosong na nakapagtataka lang na isinali siya sa escort group na ito, pati na din ang pagsama ng mupong leader ng walang dahilan ay di mapaliwanag, nang makita din ni Yosong ang pagbulong ni Taegon kay mupong leader ay alam na niya ang dahilan. Sinabi ni Yosong na mas magiging aware ka sa paligid mo kapag nasa gantong edad ka na, malo kung sinabihan ni Soso si Yosong nakala mo naman ang tanda mo na nabuhay na ng ilang dekada.
Tinapat ni Yosong si Soso na kinagulat naman ni Soso, sinabi ni Yosong na hindi ganto ang Soso na kakilala niya, kaya wag ito matatakot na magsabi kapag ayaw niya ang mga bagay-bagay na ginagawa ng nasa paligid niya. Walang naging tugon si Soso sa mga sinabi ni Yosong, sinabi ni Yosong na mas nakilala na niya ng husto si Soso pagkatapos nila mag-usap ng ganto, pahabol pa niya na hindi nararapat si Chorang sa isang tulad ni Soso, may karapatan si Soso na mamuhay sa ginugusto niyang pamumuhay. Habang nagpapahuraw ng ulan ay binatukan ni Soso si Yosong. Nagpasalamat ito sa mga sinabi niya at nagpasalamat din siya sa pagsalo sa kanya nung pabagsak na siya nang natalo siya ni Chorang, pati na din ang paghihiganti para sa kanya. Kung ganun daw ay dapat tawagin na ni Soso si Yosong na pogi, na itinaas naman ni Soso ang kamay niya para bogbogan si Yosong mukhang di pa sapat ang mga pambubugbog niya dito, may napansin si Yosong na gumagalaw sa mga puno, sinabihan niya si Soso na maghintay muna, na sinabi naman ni Soso na iniiba ni Yosong ang usapan. Ginamit ni Yosong ang kanyang mata at nagulat siya sa nakita niya. Nakita niya na napakaraming kalaban ang nagtatago na umaabot sa 20 or 30 pero napagtanto niya na mas lagpas pa sa 50 ang mga ito. Pinagpawisan si Yosong sa mga nakita niya at alam niya na delikado sila, dali-dali hinawakan ni Yosong ang kamay ni Soso na kinagulat naman ni Soso kung ano ang ginagawa niya. Habang hila-hila si Soso ay tumatakbo sila ng mabilis na pinagtataka na lang ni Soso ano nangyayari, napagtatanto ni Yosong na dapat ang punta ni Soso ay sa Sakhon hindi sa Mount Wa at ang pag-atake ng Prowling Dragon Clan sa sikat ng araw na dapat sa gabi ito aatake ay ang lahat ay nagbabago dahil sa kanya, kailangan niya akuin ang lahat. Nagulat si Soso sa nakita niya, di niya alam kung ano ang nangyayari. Pinagtataka ni Soso bakit napakaraming bandido na may mga hawak na sandata ang nagtatago sa bundok, sinigawan siya ni Yosong na magpatuloy lang sa pagtakbo, wag na siya tumingin sa likod. Habang papalapit ay sumisigaw si Yosong at Soso sa mga kasamahan nila, nasabi ni Gihon na mukhang nakabalik na ang dalawa sakto may dala na siyang rabbit, sabi naman ni Mupong leader na di niya marining ang mga sinasabi nila Yosong dahil sa ulan, mukhang may mga sinasabi ito. Habang papalapit sila Yosong ay nasa likod na din nila ang mga bandido, napasigaw si Mupong leader sa mga nakita niya, di siya makapaniwala sa dami ng bandido na nanggaling sa Mount Yo, agaran niya din inalarma ang lahat na may mga bandido na papasugod. Sinahihan niya yung lalaki na ang pangalan pala ay Chilma na patunugan ng busina na agaran naman sinunod ni Chilma. Pinatunog ni Chilma ang horn na nagpagulat sa lahat sapagkat alam nila na may hindi magandang mangyayari. Kinuha ni Mupong leader ang nakatusok na sandata niya sabay sinabihan ng lahat ng escort sa pumosisyon at ang mga ahente naman ay protektahan ng caravan. Natatakot si Cholgong habang sinasabi na napapalibutan na sila, samantalang si Giho ay nakangiti pa. Naiinis si Yosong dahil wala siya makita kahit isang apoy, kailangan niya sindihan ng paputok na binigay sa kanya subalit dahil sa malakas na ulan ay namatay lahat ng apoy na ginawa nila. Makikita natin sa mukhang ni Yosong ang inis dahil wala siyang makitang pagkukuhaan ng apoy. Ang Prowling Dragon Clan ay hindi ordinaryong mga bandido, di sila humihingi ng pera, lahat ay aatakihin nila kahit pa makita nila ang simbolo ng Mount Wa sa bandila. Nag-umpisa na ang labanan ng escort team sa mga bandido ng Prowling Dragon Clan, sa atake ng isang bandido ay naputol ang ulo ng isang escort. Habang sa kasagsagan ng malakas na ulan ay patuloy na napapalibutan ng grupo nila Yosong, nagaganap na ang matinding digmaan at isa-isang may namamatay sa pagitan ng escort team at sa mga bandido. Ang sitwasyon ngayon ay kailangan na lang lumaban para mabuhay, dahil kapag di ka nakasabay sa labanan ay agaran kang mapapaslang. May lumabas na mission na kailangan pigilan ng nilunsad na ambush ng Prowling Dragon Clan. Napapasigaw na lang ang isang senior disciple na ayaw niya pamamatay habang tatakas sa digmaan. Hinawakan naman siya ni Chilma at sinasabihan na mamatay siya kapag tumakbo siya mag-isa, sinabihan din ni Chilma na lalaban sila magkakasama, binitawan na niya ang duwag na senior disciple habang sinasabi na mamatay sila dahil sa isang katulad niya na duwag. Tumatawa ang mga pangit na bandido at sinasabihan ng senior disciple na dapat ipagpatuloy lang nito ang pagtakbo, sinasabihan naman ng isa pa na lumapit sa kanya ang disipolo. Subalit biglang nagulat ang pangit na bandido sa paparating na atake sa mukha niya, dumating pala ang ating bida at agaran niya itong inatake na ikinamatay ng bandido. Nagulat si Chilma at ang senior disciple sa ginawa ni Yosong at sinasabi ni Chilma na mas maganda pa pinapakita ng junior disciple kesa sa kanya. Sinisabihan ni Yosong ang mga kadisipolo niya na mas magagaling at malalakas sila kesa sa mga bandido na kaya wag sila matatakot dahil mga level 5 lang ang mga bandido samantalang level 7 naman si senior disciple.
Naguguluhan at di maintindihan ni Senior Disciple ang mga sinasabi ni Yosong na mga level-level, habang nakikipaglaban si Yosong ay sinasabi niya ang ibig sabihin niya ay mas malakas sila sa mga habang pinutol ang kamay ng isang bandido at kinuha niya ang sandata nitong axe. Habang hawak ang axe ay mas tumaas ng 20% ang strength niya. Nagtataka si Yosong sa dami ng mga bandido, habang kinakalaban niya ang mga ito ay nagtataka na lang siya kung gaano kadami ang mga nagtatagang bandido para ay ambush sila. Tinitignan niya ang stats niya at ngayon ay may 99 na siya na strength, may 99 din na stamina na malapit na mag 100 at may 68 na agility. Sa ngayon ay kailangan ni Yosong na isantabi muna ang firecracker dahil sa dami ng mga sumusugod, subalit alam niya na pag nagpatuloy ang gantong laban ay mas marami ang mauubos sa kanilang bilang. Ang strategies ng Mupong Security para sa laban ay masyadong defensive, gagana lang itong strategies natin sa konting bandido lamang, may 50 na bandido ang sumusugod, samantalang nasa 20 lang sila. Ang namumuno sa security group ay napapalibutan ng malalakas na bandido, di niya kaya pamunuan sila ngayon dahil sa sitwasyon niya. Sumigaw ang ating bida at sinasabihan niya ang mga kasama niya na walang taktika na ginagamit ang mga kalaban, kailangan lang nila gawin ang mga pinagsanayahan nila, gagawin nila ang 6-strike tactics. Nagulat ang mga disipolo ng Chonbong sa narinig nilang sinabi ng ating bida na 6-strike sword formation. Ginamit nila ang first form na burst dahil mas malakas sila kesa sa mga bandido at ang level lang ng mga karamihan sa bandido ay level 5 samantalang nasa level 7 ang mga senior disciple, pag nagsama-sama sila ay mas malakas sila kesa sa mga nakapalibot na bandido. Sunod na ginamit nila ang I6 Strike Mountain Splitter kung saan isa-isa nilang hinihiwa ng mga kalaban dahilan para magkahiwa-hiwalay ang mga ito, sa gantong paraan may pagkakataon silang manalo. Masaya na tumatawa si Giho habang pinagpapaslang niya ang mga kalaban, masaya siya sa kinakalabasan ng formation nila, subalit biglang may paparating na atake na malapit nang tumama sa kanya, na agad naman sinagang ni Yosong at nailigtas niya si Giho. Sinabi ni Yosong na magdoble ingat si Giho dahil sabay pa silang sasali sa Merem Alliance, na sinang-ayon na naman ni Giho at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Naglongsad ng attack si Giho, at ginamit na nila ang third form na haste na agara naman kinapaslang ng ibang bandido. Habang napapalibutan Peren ay ginamit naman nila ang isa pang 6-strike sword formation na crush na tinagulat ng mga bandido, pati na rin ng mga mupong security group. Habang magkatalikudan ay tinawag ni Giho si Yosong at sinasabihan niya ito na napaka-cooldown ng ating bida ngayon araw, sinagot naman ni Yosong na nag-uumpisa pa lang sila kaya dapat mag-focus lang si Giho, sumang-ayon si Giho habang tumatawa, makikita natin na excited na siya lalo sa laban at gusto niya na pabagsakin ang mga bandido. Habang tinitignan ni Yosong si Giho ay napapasabi na lang ito sa isip niya na alam niya na special si Giho, kahit unang beses pa lang ni Giho papas lang ng isang tao ay di man lang ito nagdadalawang isip. Siniko ni Soso si Yosong, sabay sabi sa dalawa na kung okay lang ba sa kanila na sumali si Soso, na sinang-ayon na naman ni Yosong at sinabi niya na palaging welcome si Soso dahil parehas silang Daisy Polo ng Chonbong, makikita natin ang pananabik ng tatlo sa tunay na laban at walang kahit anong bakas ng pagkatakot sa kamatayan. Habang pinapanood ng isang bandido ang pagpatay ng tatlo sa mga kasamahan niya ay naguguluhan na lang ito sa mga nangyayari, pasigan na sinasabihan niya ang kapwa niya bandido na mga inutil sila dahil namamatay lang sila sa kamay ng mga bata, sinabihan niya din ang mga ito na ayasan ang pakikipaglaban. Nagulat ang bandido na tanang may nagtanong sa kanya gamit ang telepathy kung siya ba ang namumuno sa mga bandido, sumigaw ito at tinatanong kung sino ang kumakausap sa kanya, pahabol niya pa na magpakita ito. Sinagot naman siya ng boses na kung tinatanong siya kung sino ba siya ay siya lang naman ang apoy ng hustisya sabay atake sa namumuno sa mga bandido na kinasunog ng buong katawan nito. Habang unti-unti itong nagiging abo ay napapasigaw na lang ito sa sakit samantala natakot ang lahat ng bandido na nakakasaksi sa mga nangyayari at tinatawag na lang nila ang pangalan ng namumuno. Nagtaka ang ating bida sa mga nakita niya ang apoy at pagtingin niya sa firecracker ay may lumapit dito na apoy, habang pinagmamasdan ng mga nangyayari ay sinasabihan niya na lang ang sarili niya na hindi ito ang oras para ma-surprise siya. Hinawakan ni Yosong ang firecracker at itinayo ito nakaharap sa langit na agara naman na lumipad ito at sumabog sa kalangitan na naging matagumpay siya na magpadala ng signal sa mga agents ni Sunmo na tatawagin na lang natin na si Minister at alam ng ating bida na darating agad ang mga ito.
Napapasabi na lang si Mupong leader na mukhang nagulat ang mga bandido sa mga nangyayari at pati silang mga miyembro ng Mupong security ay nagugulat din. Habang pinagmamasdan ni Mupong leader ang mga taga Chonbong Academy ay sinabi niya na pinangunahan ni Yosong ang mga kapwa niya Disipolo na iilan lang sila laban sa napakaraming masasamang mga bandido upang talunin ang kanilang mga kalaban na para bang isa siyang veteranong mandirigma. Samantalang patuloy ang pagtaas ng level ng sword proficiency at axe proficiency ni Yosong habang pinapaslang niya ang mga bandido. Habang ginagamit ng ating bida ang kanyang third eye ay alam niya na paparating na ang mga agents ni Minister, ang kailangan na lang nila gawin ay lumaban hanggang makarating ang mga ito. Habang natatakot ang dalawang bandido ay di na nila alam ang gagawin nila sapagkat namatay na ang namumuno sa kanila, subalit may dumating na napakalaking bandido at sinasabihan sila ng mga bobo, sabay hataw sa ulo ng isang bandido na kinamatay naman agad nito, ang dumating pala ay ang pangalawa sa mga namumuno at hinawakan pa nito ang ulo ng isa pa, habang nagmamakaawa ito na hayaan siya magpaliwanag subalit agara naman dinurog ng pangalawang pinuno ang ulo nito. Nakaharap ng ating bida ang pangalawang pinuno, nagugulat si Yosong sa level at sa strength na meron si Kalbo dahil level 19 ito at may 105 strength. Alam ng ating bida na di man ito kasing lakas ni Chorang subalit ang kaparehas naman ito ni Giho na may tigre na mga kamay. Sinabi ni Kalbo na si Yosong ang dahilan kung bakit nasunog ang kanilang pinuno at kung bakit alam din ng mga hukbo ng imperyo na nandito sila sa Mount Yo. Nagulat si Yosong sa mga sinabi ni Kalbo at napagtanto niya na ang pinuno pala ang nasunog, di man niya alam kung anong nangyari subalit ang kailangan na lang nilang gawin ay ang talonin ito para magwakas na ang Prowling Dragon Clan. Habang papaatres ang ating bida ay nagulat naman si Kalbo, tumawa ito ng malakas dahil kanina ay pinagpapaslang ni Yosong ang mga bandido na kasama niya subalit ngayon ay tumatakas ito sabay lansad ng atake sa ating bida. Nagulat si Yosong sa bilis ng kalaban dahil di niya inaasahan ang bilis nito subalit ginamit niya ang skill na Bobby para maka-teleport sa likod ni Kalbo, habang titigpasin na niya ang ulo ni Kalbo ay nanghihinayang siya sapagkat napilitan siya gamitin ang natitirang Bobby niya. Nagagalit ang pangalawang pinuno nang mapagtanto niya na nasa likod na niya ang ating bida at agaran niya naman nasagang ang atake ni Yosong. Sa lakas ng salpokan ng mga sandata nila ay di kinaya ni Yosong ang lakas nito at napatalsik na lang ang ating bida na kinagulat naman nila Giho at Soso. Maangas na pinapaikot ng pangalawang pinuno ang kanyang sandata habang nag-cheer sa kanya ang mga bandido, habang naghahanda si Yosong sa atake ay napagtanto niya na lang na tunay na veterano ang kalaban niya, umatake ito ng walang alinlangan tulad ni Chorang, masyado din ito malakas para kalabanin niya mag-isa. Sinabihan ni Yosong ang kanyang mga kadisipolo na kailangan nila palibutan ng pangalawang pinuno, gagamitin nila ang hoof formation kung saan ang dalawang tao ay aatake sa kaliwa, habang ang dalawa naman ay aatake sa kanan. Sumang-ayon naman ang dalawang senior disciple at agara naman silang pumunta sa mga pwesto nila, napapasabi na lang si Giho na gusto niya makasali sa bakbakan nato habang si Soso naman ay nag-aantay lang sa hudyat ni Yosong. Napapangiti na lang si Yosong sapagkat tinawag ulit siya ni Soso sa dating tawag sa kanya nito, naghanda na si Yosong at sinabihan na niya ang lahat na ang gagamitin nila ay ang 6-strike sword formation, form 8, ring formation at sabay-sabay na sila sumugod. Habang papasugod si Cholgong sa likod ng pangalawang pinuno ay napansin naman siya nito, habang pati sa kanan niya ay pasugad na din ang isa pang senior disciple. Sabay-sabay na pinalibutan ng mga bida ang mga bandido kasama na ang pangalawang pinuno habang naghuhugis tornado ang mga atake nila sa bilis ng pag-iikot nila at unti-unti napipinsala ang mga bandido sa patuloy na atake ng mga bida. Ang formation na ginamit ng ating bida ay ang formation na panglaban noon sa mga demonic cult at di niya inaasahan na gagamitin nila ito laban sa mga bandido. Habang sumasagang ay nagagalit na ang pangalawang pinuno at nagpakawala ito ng malakas na atake na kinatalsik nilang lahat, sa sobrang lakas ng atake ng pangalawang pinuno ng bandido ay muntikan ng mabitawan ng ating bida ang kanyang axe. Makikita natin ang layo ng tinalsik ng 5, alam ng ating bida na masyadong malaking problema ang Metal Club na sandata ng bandido, masyado din ito mabigat na madali lang mawawasak ang kanilang mga sandata laban dito. Habang hawak ang axe ay makikita natin ang pagbuhos ng dugo sa kamay ng ating bida, naghahanda na rin siya sa isang atake. Biglang inatake ng pangalawang pinuno ng bandido ang ating at habang hahampasin na siya nito, ay sumugod na din si Yosong at maglulunsad na din ng counter-attack at binitawan niya ang kanyang espada sabay malapit na magtama ang Metal Club ng bandido sa axe ni Yosong, biglang may dugo na tuminilansek at naputol ni Yosong ang ulo ng pangalawang pinuno ng mga bandito, di makapaniwala ang lahat sa mga nasaksihan, napapasigaw na lang ang mga bandido sa nangyari sa kanilang pangalawang pinuno.
Habang hawak ang axe na may dugo pa ay ginamit pala ni Yosong ang delayed attack kung saan, dahil sa pagtapon niya sa espada ay bumagal ang bilis ng atake niya na nagpabagal naman sa axe niya habang papasugod siya para maiwasan ang pagtama ng metal club ng kalaban at dahil naiwasan ito ay dumiretso ang axe niya sa ulo nito. Masaya ang ating bida dahil gumana na naman ang plano niya, ang huli na lang nila gagawin ay ubusin ang mga natitira pang mga bandido. Habang hawak ang ulo ng pangalawang bandido ay nagugulat pa din ang mga kasamahan nito, nagsisitakbuhan na ang lahat, sa wakas ay tuluyan ng mawawasak ang Prowling Dragon Clan. Habang sa di kalayuan ay may isang misteryosong lalaki na nagbukas ng alak niya at napapasabi ito na mukhang natapos na ang laban, habang umiinom ay napapangiti na lang ito sa sarap ng alak, habang nakatayo sa taas ng puno habang pinagmamasdan sa malayo ang lahat ay napapasabi na lang ito na mukhang walang pakinabang ang paggamit ng firecracker, dumating ang mga sundalo kung kailan tapos na ang laban, kaya wala daw siya tiwala sa mga military. Napapasabi na lang ang misteryosong lalaki na ang lahat ng kaguluhan ay nangyari dahil kay Chorang, buti na lang daw ay nasabi sa kanya ni Minister ang lahat ng ito, nagkataon din na ang security group ay isa sa mga bahagi ng kanilang sekta kaya mukhang nakatadhana na talaga. Nakangiti na sinabi ng misteryosong lalaki na magkita na lang daw sila ulit sa Mount Wasek. Kinaumagahan, sa wakas ay tuluyan na natapos ang laban, matagumpay na natapos ni Yosong ang kanyang mission, nakatanggap siya ng pabuya na permanently active martial art na translation or interpretation kung saan ang kakayahan na ito ay maiintindihan niya ang lahat ng lingwahe. Habang pinagmamasdan ni Yosong ang paligid ay napagtanto niya na ang lahat ng Prowling Dragon Clan ay namatay o kaya nahuli samantalang ang mga kapwa niya Daisy Polo ay nakaligtas na may mga di masyadong malubhang pinsala. Subalit pipito lamang ang nabuhay sa mga security group agents ng Mupong Security, sa kadahilanang prinotektahan sila ng mga nito sa abot ng kanilang makakaya. Tinawag si Yosong ng namumuno sa mga military at nagpasalamat ito sapagkat nahuli nila ang mga bandido dahil sa tulong niya, sinabi din ito na sinabihan siya ni Minister na palagi siyang welcome bumisita sa Wangdo, nagpasalamat din si Yosong sa kanila. Napagtanto ni Yosong na ang pinaka-priority ng mga military ay ang mahuli ang mga bandido kesa sa kaligtasan ng mga security escort, di may pinta sa mukha ni Yosong ang dismaya sapagkat ang mga sundalo na dapat protektahan ng mga tao ay mas okupado ang paghuli sa mga bandido, napagtanto niya din na siguro ay di sila susunod sa mungkahi niya kung hindi lang sa intersado ang mga ito na magampanan ang tungkulin nila, samantalang habang tinitignan ni Mupong leader ang ating bida ay tinanong niya ito kung bakit di sa kanya pinaalam ang mga mangyayari, di alam ng ating bida ang isasagot niya, subalit sinabihan siya ni Mupong leader na hindi niya naman tinatanong ito sa mga nangyari kaya lang di niya pa din maintindihan ng lubos. Alam niya na kahit sabihin man sa kanya ni Yosong ay hindi siya maniniwala at nagsisisi siya sa hindi paniniwala sa ating bida sa umpisa pa lang, lahat ng ito ay kasalanan niya. Nagpasalamat ang Mupong leader sa ating bida sa pagliligtas sa kanila sa kamay ng mga bandido, na kinagulat naman ni Yosong at sinasabi niya na hindi naman kailangan magpasalamat sa kanya, na pagtatanto na lang ni Yosong na sinisisi ni Mupong leader ang sarili niya kahit hindi niya naman kasalanan. Mas lalo nagulat si Yosong nang ang lahat ng Mupong security group ay sabay-sabay na nagpapasalamat sa kanya. Inakbayan siya ni Giho at sinasabihan siya na maganda ang nagawa ni Yosong, patay na sana silang lahat subalit dahil kay Yosong ay nabuhay pa sila. Kahit si Soso ay napasabi na ang akala talaga niya ay kamatayan na nila, di rin pumasok man lang sa isip niya ang mga taktika na kinoment ni Yosong, tinanong niya din si Yosong kung paano niya nagagawa na maging mahinahon pa din kahit sa ganoong kalala na sitwasyon. Wala na lang masabi si Yosong sa mga naririnig niya, di na lang siya makapaniwala na nakikita niya ang Soso na napaka-inosente samantalang mas nasanay siya sa Soso na walang puso sa dati niyang buhay. Sa tingin din ni Yosong ay mananatili si Soso na ganto kapag di siya mapunta sa kakilakilabot na kasal. Tinanong ni Soso si Yosong kung bakit tinitignan na naman siya ng weird na pagmumuka, sinabi naman ni Yosong na kailangan muna maranasan ang mamatay ng isang beses. Hinabol ni Soso ang ating bida habang sinasabi na ipaparanas niya ang hiling nito na maranasan ang mamatay muna ng isang beses na habang si Yosong ay tumatakbo palayo para di siya maabyute ni Soso, wala na lang masabi si Giho at ang Mupong leader sa dalawa. Sa tingin ni Mupong leader ay tinanggap ni Yosong ang paghingi niya ng tawad, sumigaw ito at sinabihan ng lahat na maghanda na sapagkat nasa kalahati pa lang sila ng lalakbayin nila, at ang mga susunod na daanan nila ay mas mahirap na sapagkat kilala ang Mount Was sa mapanganib na mabatong bundok. Sinabi niya din na dahil sa insidente ay ang mga Daisy Polo na gusto nang bumalik sa academy ay magpapaiwan na lang dito kasama ng mga sundalo, samantalang ang mga gusto pa magpatuloy papunta sa destinasyon ay makakatanggap ng pabuya na karangalan sa pagtapos ng escorting duty
duties kung saan magiging perpektong qualification para sa Dragon Phoenix exams. Sinigaw ni Mupong leader na ang lahat ng gusto pa magpatuloy ay maghanda na sapagkat magpapatuloy na sila. Napapangiti na lang ang tatlo, alam nila na sa mga sinabi ni Mupong leader ay mahihirapan ng umatras pa ang mga Daisy Polo para magpatuloy pa, sinabihan sila ni Soso na maghanda na sila. Habang tinitignan ni Yosong ang Mupong leader na ang pangalan ay Jong Giwang ay namamangha na lang ito dahil alam niya na iilan na lang ang katulad nito na napaka-professional na leader, samantalang ang meron siya noon ay ang mga duwag na leader na busy sa pagtakas para iligtas ang mga sariling buhay nila habang ginagamit ang mahihinang sundalo para isakripisyo sa pagtakas nila, isa siya sa mga isinakripisyo noon na ginawang kalasag lang ng Merem Alliance. Subalit may isang tao na para sa kanya na naging tunay na leader noon sa dati niyang buhay, kahit na lasing Jero ito ay tunay na may malasakit ito sa kanila. Bumalik sa alaala ni Yosong ang dati niyang buhay, sinasabihan sila ng isang mandirigma na alam ba nila na ang pangkat na ito ay gagamitin lamang na kalasag para sa mga nakakataas at ang tadhana nila ay ang mamatay kahit anong pagtakbo pa ang gawin, subalit dahil siya na ang bagong leader ng lugar na ito, sinasabihan niya ang lahat na tignan mabuti ang realidad at magsanay ng mabuti para makaligtas kesa magreklamo dahil yan lang ang paraan para mabuhay sila. Tinanong ang ating bida kung ano ang pangalan niya, na agaran niya naman ito sinagot. Tinanong siya kung gaano na siya katagal bilang kapitan ng grupo, na sinagot naman ni Yosong na ngayon pa lang siya na-promote, nakatawa na sinabi nito na parehas pala sina ngayong araw lang din na-promote kay kung bakit hindi sila maging magkaibigan dahil parehas silang bago lang dito, na kinagulat naman ni Yosong ang mungkahi nito. Tumatawa ito habang inaabot ang kamay niya sabay sabing simula ngayon ay magkaibigan na sila at ang pangalan niya ay Hanjin. Ang digmaan na kalaban ng demonic cult ay nagtala ng 15 na panalo at isang talo sa 16 na laban na ang namuno dito ay si Hanjin. Makikita natin ang pagsabog habang nakatayo at wasak na bahagi ng kanyang kamay ay napapasabi na lang ito na napigilan nila ang lahat at masaya sa pakiramdam ang pagkapanalo nila habang sumisigaw si Yosong habang may mga luha sa mata niya na binabanggit niya ang pangalan ni Hanjin. Lumingon ito sa kanya, at sinabi na huwag siya malulunko ng ganyan dahil ang pangit niya tignan, sabay sabi na ang isang lalaki ay kailangan umiyak galing sa puso pag kinakailangan at manatiling matatag kapag ang mga luha ay hindi kailangan. Pahabol niya pa sa ating bida na, binigay nito ang magagawa niya para protektahan ang napakaraming buhay ngayong araw at ito ay higit pa sa sapat, kaya aking kaibigan, deserve mo ang umiyak ngayong araw. Habang makikita natin na humahagulgol sa iyak ang ating bida dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan na si Hanjun, dahil tuluyan na ito binawian ng buhay.